Hindi lahat ng bagay madadaan sa diploma, pero hindi lahat na nag-business maging successful. Okay, so yun yung intro natin kasi isa sa follower natin nag-ask, ano ba daw para sa opinion ko, diskarte o diploma? First off, ako, confident naman kasi ako sa skill ko. Aware ako na mas lamang ako sa skill rather than intelligence. And I say this based on experience. Pag sabihin ko, okay, diskarte, ibig sabihin ba dun mag-work din sa'yo? I don't think so. Kasi hindi lahat ng tao madiskarte, hindi lahat ng tao same-same yung skill. Meron akong college cousin noon, naka-dorm siya dito sa amin. And I swear to God, he stay up all night para lang magpasa ng mga requirements sa college, para magpasa ng mga activities sa college. And he been through that hell for 2 years for him to work at the gas station. Kasi Pilipinas eh. Mataas standard, mababa naman yung sweldo. Kukuha pa talaga ng mga nakapagtapos sa college. Tapos dun sa ate ko, and now she work at the mall. Alam mo sahod nila everyday? 400. Okay, sabihin natin na, okay, 400 a day, okay na yun. Hindi yun okay, parts. I'ma tell you what. Let's just say every month, meron yung mga vacant eh, mga Sunday, Wednesday, yun. So, sabihin natin 24. 24 days is 1 month. 24 times 400. Okay, 9,600. Sabihin natin 10K. Okay? Sa 10K na yun, 3K para sa pang everyday mo na pagkain in month. 2 to 3K, okay, everyday mo na pamasahe, mga daily needs mo. Yung 4K, ano yan? Pangbayad ng mga tax mo, mga kailangan mo. Okay, sabihin natin yung tax mo. 2K a month. Ilan na lang natira? 2K, anong gagawin mo dyan? And I'm not just talking about that. I'm talking about daily needs. I'm talking about, basta, alam mo na, ibig sabihin nun, hindi enough yung 400 a day. Most especially, pag meron kang pamilya na binubuhay. Alam mo problema sa ating mga Pilipino? Nasanay tayo sa struggle eh. Hindi natin aware na nandun na tayo sa struggle na yun. Kasi nasanay na tayo na ganun yung aspeto ng life natin eh. So the point that I'm trying to make here is that diploma alone will not make you successful. If you wanna be an engineer, if you wanna be a doctor, then go ahead. That is great. Absolutely. Boto ako sa'yo. Okay, mag-stop na lang ako ng pag-aaral. Mag-diskarte na lang ako. Alam mo yung pinaka-safe na gawin mo? Okay? Kunin mo muna yung diploma. That's one thing. Kunin mo muna yung diploma. And then, once you have your own job, slowly, meron kang binibuild na business. It may work, it may not work, but at least safe ka. Hindi ka literal na lowest at the lowest. Yun lang talaga yung ma-recommend ko because when we talk about diskarte, hindi madali. There's a lot of risk that comes with it. You know what I hated the most? The brainwash kasi yung mga ibang tao na pag sabihin na hindi nakapagtapos, ibig sabihin nun hindi na magsa-successful. Yun kasi yung ako noon, sobrang taas talaga ng mga grades ko. Hindi ko yun i-deny, okay? I'm an honor student. Pero, yung start na ng pagiging content creator ko, yung nag-start na nagkapera ako, hindi na ako sa pataasan ng grades eh. Nandun ako sa pataasan ng fame, pataasan ng pera, pataasan ng status. Doon ako nakapokus. Dahil nag-content ka na, dahil may sarili ka ng mundo dyan, at hindi mo na pinapakialaman yung grades mo, hindi naman sa ganun. Okay, I still care about my grades. It's just that, as of now, sa ngayong sitwasyon ko, mas kailangan ko na to eh. Mas connected na yung content ko sa future ko eh, rather than yung pinag-aralan ko noon. Kaya lang naman yan mahila eh. So yun, ngayon na nakapokus na ako sa ibang bagay, kailangan ko lang talaga i-accept na yung merong mga teacher ko, yung mga classmate ko na magsasabi na pinabayaan ko yung pag-aaral ko dahil sa content ko. Hindi naman sa ganun. Okay? I still care about my grades. It's just that hindi ko gusto, mas-stress na ako sa maraming bagay. Hindi ko na gusto mas-stress sa grades na yan. Look, my grades is still high, but it's not really as high as before. But when we talk about money, nah. So yeah, I hope you all understand sa mga estudyante dyan, huwag niyong pabayaan yung pag-aaral nyo. Kasi yung mga mama at papa nyo, grabe yung hirap para mapag-aral kayo. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Huwag niyo akong gayahin. Kasi iba naman yung sitwasyon ko sa inyo, okay? Focus ka sa grades mo. Okay? Stay humble. Yun lang.